Alright mga boss, mga ma'am, mga sir. Nandyan ang sunset. Yan. Nandyan ang sunset. Now, itong view mo dito, actually maganda. Kasi ang ganda rin ng pagkakagawa ng building na yan. No? Kita nyo tirada ng building na yan. Tagusan yung, yung view niya, di ba? Open yung ang ganda ng, ang lapad ng pintuan dito, tapos yung harap parang open na kagad biglang lahat na ganun. 'Di ba? Pero meron siyang sarahan, no. Kaya may panoramic view sila ng sunset. Tapos meron pa silang dining area dito, no? Mga room siguro yan mga yan. Now, itong view na to, hindi na mawawala yan basta-basta. Kasi naka-design na yung building eh, right? Ito ganun din halos unless of course magpapatayo sila ng malaking dito, building, but I doubt it na, 'di ba? Kasi may bahay dito eh. Magiging obstruction 'yun eh, Meron na silang mga dito, accommodations. So itong area na 'to, talagang dapat 'yan lang. Open lang 'yan. Siguro pwedeng lagyan nila yan someday ng pool. 'Di ba? Malapad naman yung kanyang property, ang ganda no. Yan. Nandito ako ngayon sa Cabangan, Zambales. If you can remember, na i-vlog ko na tong resort na to before. Itong structure, sinimulan tapos hindi natapos. As you can see, no? Kaya ako feeling ko, ang mangyayari dito kung halimbawa may mag-acquire nito, itong taas,
may mga kailangan i-demolish dito. Feeling ko lang, no? Yung integrity kasi ng mga beam ay wala na akong tiwala. Yan, no? Tapos may mga, yung poste, ano, baka hindi na siya ganun talaga katibay. Yan. Ang lapad ng ano, CR. Maganda tong area mga boss, mga sir. Kasi ang lapit yun lang sa beach, oh. Ito yung bakod ng property. Yan, yung may mga bugambilya na yan. Tapos after that, yung itong ano, property na to, and then beachfront na. Diba ma'am? Ito si Ma'am Emily na. Hello everyone! Yan. Namiss ko po kayo. Namiss ka rin daw nila, sobra. Di ba? Baka may magmuha-muha pa dyan sa comment, ha? Okay. At anyway, yan ang ano, beach. Ma'am, gaano kalaki itong property? 1,000 square meters po. 1,000 square meters. Okay. Fully fenced. Fully fenced. Title ba ito, ma'am? Yes po. Titulado? Solo title. Solo title. Yes. Yun. Marami pa yung area of development. Ano, ma'am? I-tour natin sila, sir. Ha? O, tour natin. Ayan, o. Ito dapat daw gagawin swimming pool yan ng owner. Ito sana swimming pool. Harapan. Sa harapan. Kaya nabigyan na kasi nakatira sila sa Manila. Okay. Itong building na ito, may idea kung kailan nila ginawa to. Tagal na ito, nakikita ko noon pa eh. Mga 7 years na dito. Hindi natapos. Sige, mama, una ka. Ayan, may lababo pa sana dito sa ibabaw. Pero sabi ko nga sa inyo mga boss, mga mama nga sir, for demolition tong taas, tingin ko. Tapos itong baba, mukhang maganda pa ang integrity ng structure niya. Reinforcement na lang siguro dito. Pwede nyo pang pa-reinforce. Ayan, oh. Mukhang matibay pa yung mga beams eh. Magagamit nyo pa po itong baba. Pwede nyo yung pa-remodel. Naka-tiles lahat. Palagay ko ano to eh. Ito mga kwarto yan, ano ma'am? Yes po. Tapos ito yung mga lutuan, kitchen, CR, tambayan dito. You know, typical vacation house. And then ito, nakatambak dito eh. Oh. Ayan, yung tsura ng building. Ma'am, saan ang source ng tubig na? Ito, no? Yes. Ayan, may mga sources na ng tubig dito. May kuryente din po ito. Oo, may kuryente na rin. Ayan. Oo. So, dito, maluwag pa dito, ma'am. Di ba? Maluwag po. Oo. Malaki pa. Oo. Pakadami ng beach. Oo. So, kung mapapansin nyo, mga boss, mga mama, mga sir, doon pwede rin kayo maglagay ng gate. Medyo mababa na doon eh. So, pwede rin kayo maglagay ng iba pang structures doon. Magandang property. Actually, mas malaki itong property na to kaysa yung itong building na to, ano? In terms of lot size, no? Oo, mas malaki to. Meron pa kayo mga siniguelas dyan, no? So, ito yung road right of way. Mula doon, mula po dito sa corner, no? Mga, ilang meters lang kaya yan? 10, 20, mga 30 meters po siguro yan. Ano yan, barangay road po yan, sementado. Tapos, mula dito hanggang National Highway, mga 5 minutes lang, ano ma'am? Yes po. 5 minutes. Tapos ito yung right of way, ano? Maluwag. Kasi ito yung kabuuan ng property, sir. Alin? Na nakabakot siya. Ito. Ayan. Ayan, hanggang doon. Yun. Oh. And tapos didiretso tayo para mapakita yung Oo. kapuntang beach. Ang advantage nito, mga boss, mga ma'am, mga sir, hindi lahat ng area dito mayroong ganitong right of way, ganito kalapad, di ba? Yes, hindi na lahat ng blocks, no? Hindi lahat ng ano. May mga ibang property na medyo malayo yung kanilang right of way papunta sa beach. Hindi kagaya nito. Ito na yan, no? Yung property, oh. Ayan na. Dito, Oo. pwede maglagay ng gate para mas malapit. O, dito pwede daw kayo maglagay ng gate dyan para mas malapit dun sa beach. Malapit sa beach. May gate ka doon, may gate ka rin dito sa dito, Oo. pabakbakin nila. Pwede na pabakbak yan para i-atras nila ng konti. Madaling pumasok. Parang ginawa dito sa kabila. Medyo maluwag. Ayan na yung dulo ng property. Oh. Okay. Tapos, beachfront na. May isang property lang, tapos beachfront. Ayan na. Pwede sila mag-beach. So ito, ang ganda, ang haba. Kung totoo si mga boss, mga mama, mga sir, kung dinimolish nyo yung building na yan, ito yung buong frontage nyo. Ang haba. So pwede nyo ilagay doon yung accommodation nyo sa gilid doon. Tapos ito yung pinaka-parking space. Mapupuno kayo dito kasi meron kayong access sa beach. Hindi nyo kailangan ng beachfront. Ganda siyang ano. Yeah, oo. Mas madali pang i-maintain yung building niya. Sabi mo maliligo ka ngayon. Hindi ba? Ngayon na po.
Ayan. Ang gaganda pa ng mga kapitbahay nyo. The best beach front in Oo. Zambales talaga, Kabanggan. Kabanggan. Maganda, alam mo kung bakit maganda beachfront ng Zambales? Malapad. Oo, malapad. Kagaya nito, ito, puro ano na to eh. Parang acacia na yan eh. Lumalabas eh. Diba? Hindi kasama sa title, pero pwede nilang i-utilize. Parang ito, ganito. Mababaw ang beach front. Ayan o. Ang ganda ng property na to mga boss o mga ma'am, mga sir. Boss, pwede po magtanong, ano po yung private resort o pinapaupahan? Private ba yan? Okay, sige pala. Ganda, no? Taga saan ang may-ari? Maynila. Surrounding niya puro ano, Ayan, o. private. Puro private resort, kaya hindi po to crowded mga boss, mga ma'am, mga sir. Ngayon, Ayun ang beach front. ito ng beachfront. So ito, talagang ito ay Pinapakiusap lang naman ng mga. hindi naman to eyesore sa inyo dahil hindi naman ito beachfront ninyo. So okay lang po yan nandito kasi ang habol lang naman ng guest ninyo ay makaligo. Pagdating naman na dito, marami naman na po silang pwedeng tambayan dyan. Hindi naman po sila i-hinder na pumunta dyan sa dagat. Diba? Yan. Public naman ang beach. Yan. So ito yung beach natin mga boss, mga ma'am, mga sir, no? Mula doon, papunta doon, yan ang going to San Antonio. Papunta na yan ng Metro Manila pa ganun. Tapos yan, all the way going to Pangasinan. West Philippine Sea. Nandiyan ang pinakamagandang sunset. Magandang buhangin mga boss, mga ma'am, mga sir. Boss, thank you ha. Oo. Pai, kumusta ako sa boss mo? Okay. Alright. Ma'am, gaano ulit kalaki? 1,000 square meter po. 1,000 square meters. Price, 8.5 million. 8.5 million selling price. Title? Yes. Okay, yan. Oh. Ang property is 1,000 square meters. Titled clean. Selling for 8.5 million. Nakita nyo naman sa drone shots kung gaano kaganda yung location ng property. Ano. Malaki ang potential. Malaki ang pwede nyo maging beachfront, sabi ko nga. Before, magkano nila ito binibenta? 10 million. 10 million to nung unang listing mga boss, mga ma'am, mga sir. Okay? For other disclosures, tawagin nyo lang po ako. Nandyan ang aking contact details. At papakausap po namin ni Ma'am Emeline yung may-ari sa inyo kapag interesado na talaga kayong bilhin. Ano? Okay, ma'am. Maraming salamat sa iyo. Right, mga boss, mga ma'am, mga sir, schedule na kayo ng viewing nyo. Kontakin nyo na ako. Nandyan po sa description ng video ang aking mga contact details. Okay? Maraming salamat sa inyo mga boss, mga ma'am, mga sir. Till the next video. Ciao.